Isang manghuhula ang nagsabi sa kanya na may kabit ang kanyang asawa na hindi niya pinaniwalaan hanggang sa naging kumpulan ng mga tao noon sa istasyon kung saan ang lahat ng mga behero ay may kanya-kanyang suitcases na dinadala, travel pillows at iba pang mga gamit para sa mahabang pagbabiyahe. Ang ilan naman ay nasa mga stalls para bumili ng cakes, ice creams, para sa mga bata at marami pang ibang maaaring maibaon sa biyahe. Pero sa kabila ng dami ng tao ay waring walang nakakapagbigay ng atensyon sa isang batang babae na wari mong natataranta. Naglalabas-masok sa platform ng train, nakatingin sa bawat upuan at paligid na waring may hinahanap. Iniwan niya lamang noon ang kanyang kapatid na batang lalaki matapos itong mapag-alaman na bibili lamang ng tubig. Pero sa kanyang pagbabalik, ay bigla na lamang itong nawala at hindi niya na nakita pa. Ano man ang kanyang gawing paghahanap. Pero ano nga ba ang pwedeng gawin ng isang 6 na taong gulang sa batang babae sa isang abalang istasyon? At bakit naman ito biglang aalis at mawawala ng ganun na lang? Dahil dito ay naging mapaglaro ang kanyang isip kung ang kapatid ba niya ay nakuha ng isang sindikato, natangay ng isang tao, o maaaring mas malala pa. 10 minuto na lamang ay aalis na ang train na kanilang dapat sakayan. Maigi na lamang at ilang sandali pa ay isang milagro ang nangyari. Nang marinig ni Maria ang isang tinig na sadyang pamilyar para sa kanya, agad niyang hinanap kung saan yon. Hanggang sa matanaw niya ang isang babaeng papalapit. Hawak-hawak ang kamay ng isang bata na walang iba kung hindi ang kanyang bunsong kapatid na si Ethan. Agad siyang nanakbo papalapit sa kanila sa bayakap sa mahigpit na kanyang kapatid. Maraming salamat. Kala ko kung ano nang nangyari. Kung ano-ano na yung naiisip ko. Nawala na lang kasi siyang bigla tapos hindi ko na po siya mahanap kahit saan. Kanina pa ako pabalik-balik. Oo, naiintindihan ko. Tugon naman ng babae sa marahang boses. Ang mga bata sa ganitong edad ay madaling malansi at magkaroon ng interes sa maraming bagay. Kaya kailangan mo talaga silang bantayan palagi kundi ay may maaari talaga silang may gawin na hindi mo nalalaman. Ikaw naman Ethan ha, huwag ka nalalayo sa mama mo. Wika ng babae habang nakatingin kay Ethan. Hindi po, kapatid ko po siya. Pagtatama naman ni Maria sa babae. Nang mga sandaling iyon ay natuon na lamang si Maria sa itsura ng babaeng kanyang nasa harapan. May morena itong kutis, nakasuot ng mahaba't magandang dress, headscarf at maraming alahas lalo na sa kanyang pulso at mga daliri. Maaari ko bang malaman paano mo nalaman ang pangalan ng kapatid ko? Si Ethan mismo ang nagsabi sa akin. Ang babae ay napangiti na lamang kay Maria. Papaano niyo naman po siya natagpuan? Sa totoo lang, hindi ko naman siya natagpuan Bigla na lamang siyang lumapit sa akin para tignan ng matagal ang mga suot kong singsing. Para bang gusto niyang laruin ang mga ito kaya't tinanong ko kung gusto ba niyang magkaroon nito. Inaasahan ko na lang na walang mawala sa kanya. Si Maria ay nabuhayan at agad inilabas ang kanyang purse. May paraan po ba para ako ay makabawi? Bilang pagpapasalamat dahil naibalik mo ang kapatid ko. Pero binaliwala ng babae ang kabayarang nais ibigay ni Maria. Hayaan mo na yon, ano ka ba? Wala naman akong ginawang kahit ano sa'yo. Pero pilit pa rin inaabutan ni Maria ng 10 dolyar ang babae sa kabila ng sinabi nito. Kaya naman, wala na ring nagawa ang babae kundi tanggapin ang pera. Pero maging patas na lamang ang lahat. Gusto mo hulaan na lang kita? Pero ganap nang nagpaalam si Maria dahil malapit nang umalis ang train ng kanilang sasakyan. Sensya na ha, nagmamadali lang talaga kami at saka hindi din ako naniniwala sa hula Pero sandali lang ito, pangako. Sabay hawak ng babae sa kamay ni Maria para basahin ang palad nito. Dito ay may kakaiba ng naramdaman si Maria na hindi niya maipaliwanag. May mga bulong na sinasambit ang babae nang hindi niya madinig. At ang mga tingin nito minsan ay parang tumatagos hanggang kaluluwa. Nakikita ko na mahal mo ang iyong anak. Pero nakikita ko din na may isa pang problema ang kakaharapin mo sa buhay.
Kayo bang dalawa ay naghahanda sa isang bagay na importante at labis niyo itong pinag-aalala? Sinabi din ba sa iyo ng bata iyan? Nakikita ko ang imahe ng iyong asawa na waring lumalabo ng lumalabo. Ramon ang pangalan niya, hindi ba? Mukha siyang isang maayos at disenteng lalaki pero may isang bagay na hindi tama. Masyadong madilim ang paligid niya na nakikita ko. Ibig sabihin nito, may misteryoso siyang sekreto na ayaw niya sa inyong ipaalam. Hindi ito maganda, ayon sa nararamdaman ko. Nagkakaroon ng paunti-unting lamat ang inyong pagsasama, na kapag wala kang ginawa, ay maiiwan kang luhaan. Maraming luha ang papatak sa'yo. Ang babaeng manghuhula habang binabasa ang palad ni Maria ay nakahawak lamang sa kanyang suot na beads na parang isang rosaryo. Sa kabila ng kanyang nadinig, ay hindi naman nagawang matakot ng babae si Maria. Sa kabaliktaran, ay napangiti pa nga ito. Mas napatunayan umano ni Maria na ang hula ay hindi totoo at hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil kilala niya ng sobra ang kanyang asawa, isang masikap na lalaki at mapagmahal sa kanyang pamilya. Kaya't mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ng babae sa kanya na gano'n na lamang. Mahal ni Maria ang kanyang asawa at kumpiyansa siyang walang anumang lamat ang kanilang relasyon. Gaya ng sinabi ng babae at kailan may hindi magkakaroon. Ang kanilang first wedding anniversary ni Ramon ay kanya ng pinaghahandaan. Naniniwala si Maria na ang kanyang desisyon na magpakasal at bumuo ng isang pamilya kasama si Ramon ay ang pinakamagandang naging desisyon niya sa buhay niya. Lalo't ang kanilang bahay ay napupuno ng kaunawaan sa isa't isa at wagas na pagmamahalan. Ang train ay nagbabadya ng umalis kaya't maging ang bata ay nagmamadali ng sumakay. Agad nang nagpasalamat ang mag-ina sa babaeng manghuhula at nagpaalam. Pero walang intensyon ang manghuhula na yon na basta sumuko na lamang. Bago tuluyang makaalis ang mag-ina, ay agad inabutan ng babae si Maria ng isang nakatiklop na piraso ng papel. Tandaan mo yung mga sinabi ko. Sa oras na may mangyari at tawagan mo ko, mas marami akong masasabi sa'yo. Alam kong matutulungan kita sa anumang posibleng paraan. Lagi mo yung tatandaan, Maria. Tumungo na lamang din si Maria bilang pagsang-ayon. Hindi naman niya gaanong pinakinggan ang sinabi ng babae dahil sa iba ngayon ang siyang pumupuno sa kanyang isip. Pagkaalis ng mag-ina ay agad tumawag si Maria sa kanyang asawa. Nakaalis na kami. Salubungin mo kami sa train station bukas eksaktong 7:40 ng gabi. Ganun ba? Sige, pero kamusta nga pala yung casting? Okay naman, sinabi mismo ng direktor na may tsansa akong makakuha ng role. Alam kong makakamit mo yon. Namimiss na kita ng sobra. Nasasabik na akong salubungin ka. Ang pag-uusap ng mag-asawa ay naging maayos at maganda. Kaya't nakakapagtaka talagang isipin na maaaring totoo ang sinasabi ng babae kanina. Gayoong malayo ito sa katotohanan. Habang nasa biyahe kasama ang batang kapatid, ay labis nang nasasabik si Maria, hindi lamang para sa kanyang asawa, kung hindi dahil ngayon lamang siya muling makakabalik sa syudad ng Phoenix, kung saan siya pinanganak at nagkaisip, kung saan doon siya nagka-graduate ng high school, nagkaroon ng maraming tunay na mga kaibigan at maging pag-ibig. Halos ang lahat ng magagandang nangyari sa buhay niya ay naganap sa syudad na yon. Si Maria ay ganap ding nag-aaral sa University of Arizona bilang isang architect, kung saan nagawa niya ng makatapos ng 3 mga kurso. Madalas ay nagtatrabaho lamang siya ng part-time para sa kanyang mga magulang na nagmamay-ari ng sarili nilang travel business. Walang ibang ninais si Maria sa kanyang buhay kung hindi ang maging perpekto ito sa maraming bagay. Kaya sa edad na 20 anyos ay halos nakamit niya na ang lahat. Nagkaroon siya ng perpektong mga kaibigan, perpektong asawa,
at perpektong pag-aalaga sa kanyang sarili. At ang natatangi lamang niyang plano ay ang magkaroon ng magandang trabaho pagkatapos makagraduate. Bata pa man ay matagal nang pinangarap ni Maria ang maging artista balang araw. Pero waring ito lamang ang pangarap niyang hindi niya nagawang matupad. Kaya naman, naisip niya na baka hindi pa siya ganon katalentado, kaya't hindi siya napapaboran sa kanyang nais. Dahilan para hindi na siya mag-enroll pa sa mga drama school nang matapos ang kanyang edukasyon. Maigi na lamang at ang kapalaran na mismo ang siyang naghatid sa kanya sa pagsisimula ng kanyang pangarap. Isang araw ay agad siyang napansin sa social media ng isang photographer sa isang modeling agency na agad humingi ng permiso sa kanya kung pwedeng magamit ang kanyang mga larawan sa ilalabas nilang City Magazine. Walang pagdadalawang isip naman sumang-ayon si Maria at ang City Magazine pala na yon ay mapapasakamay ng isang direktor na namamahala ng isang bagong proyekto kung saan nakita nito si Maria bilang ang main character ng kanyang pelikula. Makalipas ang 2 buwan, ay nakatanggap ng isang email si Maria na nagsasabing pinapapunta siya sa isang casting sa lugar ng Seattle. Si Maria ay napaatras na lamang sa paanyayang kanyang nabasa dahil hindi pa siya ganun katiwala sa kanyang kakayahan at labis siyang kinakabahan. Pero kung ang bagay na yon ay isang regalo mula sa taas, ay kinakailangan niya itong tanggapin at hindi palampasin. Ang audition ay ginawa sa pagpasok ng buwan ng Hunyo kung saan ang ipinaalam ni Maria sa kanyang magulang ay mananatili muna siya sa Seattle ng 1 linggo para madalaw ang isa niyang kaibigan. Nagsinungaling siya dahil ayaw niyang maging dismaya ang kahit sino man sa oras na siya'y pumalpak sa pag-arte. Si Ramon naman ang isa sa pinakamahusay na speech therapist sa Seattle kaya't kailangan niyang kitain ito kasama ang kanyang kapatid. Medyo nahihirapan pa kasi magbanggit si Ethan ng ilang mga simpleng salita, lalo na't may mga kinalaman sa letrang R. Sa labis na pinag-alala ni Maria, nagawa na niyang dalhin si Ethan sa lahat ng speech therapist sa Phoenix, pero wala na isa man sa kanila ang nakapagpadiretso sa dila ng kanyang anak. May tiwala din naman siya sa darating din ang araw na matututo si Ethan na bumigkas ng maayos na siya na lamang, pero sadyang hindi niya maiwasan ng hindi mag-alala. Pero nung araw ng pag-audition ay si Ramon ang napusuan ng maraming aktor at admissions committee. Nasabi pa naman ni Maria sa kanyang sarili na kung matatanggap talaga siya sa role ay hindi lamang yon sa maswerte ng cute na kapatid na kasama. Ang iniintay na lamang ni Maria noon ay ang resulta ng lahat. Pero ang dumadagdag din sa isipan ni Maria ay ang paghahandang gagawin niya sa ika-unang anniversary nila ni Ramon. 2 linggo na lamang ay sasapit na yon at ang preparasyon sa lahat ay ganap ng pinaghahandaan. Si Maria at Ethan ay sadyang magkakaroon ng hindi malilimutang selebrasyon. Matagal nang pinag-isipan ng dalawang mag-asawa kung papaanong gagawing espesyal ang araw nilang iyon sa lahat. Gusto nila na ang event na kanilang gagawin ay magiging simbolo ng maganda at masaya nilang pamilya. Matapos matagalan sa napakabiyahing biyahe, ay nagdahan-dahan na ng pag-andar ang train hanggang sa mapahinto ito sa isang magandang platform. Nagawa na rin namang magpakain ni Maria si Ethan sa biyahe at nagawa na rin itong makapangpahinga. Gayunpaman, si Ramon ay wala pa rin doon para salubungin sila. May ilang sandali siyang naghintay pero hindi pa rin niya ito natatanaw kahit saan. Kaya't naglakad na lamang si Maria kasama si Ethan sa pinakamalapit na bench. Hindi naman nagawang sagutin ni Ramon ang kanyang tawag kahit pa sinubukan niya pa ito ng paulit-ulit pero wala pa ring nabago. Kaya nag-iwan na lamang si Maria ng mensahe, iniisip na baka nakalimot lamang sa oras ang kanyang asawa. Wala namang ibang pwedeng dahilan sa kung bakit hindi niya nagagawang makasagot sa mga tawag. Si Maria ay sadya nang naguguluhan at kinakabahan sa baka kung ano nang nangyari kay Ramon. Dahil may kasamang bata, ay nagdesisyon na lamang si Maria na tumawag ng isang cab
para sila ay maihatid. Patayo na sana sila noon nang madinig ni Maria ang isa pang pamilyar na tinig na alam niya kung kanino. Maging ang amoy ng pabango nitong ginagamit ay hindi niya nalilimutan. Ito ay walang iba kung hindi si Ramon, na agad niyakap ng mahigpit si Maria. Dala ng pagkasabik, habang ang bata naman ay nagtatatalon-talon sa tuwa. Bakit naman hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Pasungit na tanong ni Maria. Yun ba? Nakalimutan ko kasi yung phone ko kaya ganon. May problema ba sa pag-iiwan ko ng phone? Akala ko lang kasi na may masama nang nangyari sa'yo. Agad nang inabot ni Ramon ang dinadala niyang isang bouquet na pulang rosa sa kanyang asawa. Ang nilalaman ng bouquet na yan ay 101 red roses. Tanda ng pagmamahal ko sa'yo na masihigit pa sa 100%. Ang kaligayahan na nadarama ni Maria nang marinig iyon ay hindi natatawaran. Agad namang pinagtinginan si Maria ng ibang mga babae sa paligid, dala ng kainggitan. Si Ramon ay sadyang malaromantikong lalaki, sa puntong nadarama ni Maria na parang araw-araw pa rin siya nitong nililigawan kahit na sila'y ganap ng mag-asawa. Naiibigan din naman ito ni Maria dahil napapanatili nito ang init ng pagmamahal nila sa isa't isa. Agad nang ikinarga ni Ramon ang mga bagahe at marahan na pinasakay si Maria ng maayos at ipinesto sa backseat. Nagpatugtog ng musika para malibang ang bata sa kanilang likuran. Sabay nagmaneho na ito papaalis ng istasyon. Nang sila ay makarating na sa kanilang destinasyon, ay agad dinala ni Ethan ang kanyang backpack at nanguna ng nanakbo papunta sa pasukan kung saan pinaring nito ang intercom. Nang makasakay ang lahat sa elevator hanggang 6th floor, ay may nakatayo na agad sa harap ng pintuan. Ito ay si Helen na naka-apron pa at may tuwalya sa kanyang balikat. Dala-dala ang mababangong aroma ng matamis na pagkain kanyang inihanda. Naalala naman agad ni Maria ang masarap na buns na laging ginagawa ng kanyang ina. Sila naman din ay agad nang pumasok. Huwag kayong magmamadali, may mga nakahanda ng pagkain dyan sa mesa. Hindi naman matiis ni Maria na hindi matikman ang tinapay na binik ng kaniyang mommy, na matagal-tagal din niyang kinasabikan. Sa bahay na yon ay napagbastan nila ang iba't ibang larawan ng kanilang pamilya, gaya ng larawan ni Maria kasama si Ethan, at larawan ng ama ni Maria habang nangingisda. Siya nga po pala, nakauwi na po ba si Dad? Tanong ni Maria sa kanyang ina, habang nakalingon sa larawan ng kaniyang ama. Pinapupunta ko muna siya sa tindahan. Inubos niya yung mga pagkain kahapon kaya wala akong mailuto ngayon para sa pananghalian. Pero wag kang mag-alala, maya-maya ay naririto na rin siya. Tinulungan na lamang ni Maria ang kanyang ina sa paghahanda, habang si Ramon at Ethan naman ay nakapwesto na sa hapagkainan. Ano nga pala yung sinasabi ng speech therapist na kausap mo? Tanong ni Helen. Hindi pa rin naman nadadala ni Maria si Ethan sa doktor dahil sa kakulangan ng oras. Kalma ka lang, ma. Sinabi ng doktor na kailangan lang ng bata na dagdag pang panahon para umayos ang kanyang pagbigkas. Patingin ako ng certificate. Pero bakit nga ba niya kailangan pang sumulat ng isang certificate kung maayos lamang ang lahat? Huwag mong sabihin na wala na namang napala si Ethan sa speech therapist na yon. Hindi na rin nakapag-argumento pa si Maria sa kanyang ina, sa halip ay nakinig din lamang siya sa pagkikwento ng kanyang anak. May kinalaman sa kanilang biyahe, kung saan marami siyang magagandang tanawin na nasilayan. Isang partikular na kaibigan naman ang tumawag para mabati at makamusta si Maria. Anak, sino yan? Ma, si Kelly po, yung madalas kong ikwento sa inyo. Tanda niyo pa po ba si Kelly? Si Kelly ay nagpunta sa Italy para doon mag-aral ng high school at ngayon ay nasa bakasyon lamang at nag-stay sa kanyang magulang sa ngayon. Si Maria ay hindi kailanman nakalimot lalo na sa mga matatalik niyang kaibigan kagaya ni Kelly. Si Maria at ang kanyang kapatid ay nagkatinginan. Ngayon na lamang magkasamang muli ni Maria ang kanyang kaibigan na 3 taon din niyang pinasasabikan.
Nang dahil kay Kelly ay madaming naging magagandang alaala si Maria, lalo na nang tumatakas at umaalis sila sa kalagitnaan ng klase. Sadyang napapangiti si Maria sa tuwing inaalala ang mga masasayang memorya kasama ang kanyang kaibigan. Malamang na sa US na natili si Kelly sa tagal ng panahon na hindi sila nagkikitang dalawa. Dahil lagi niyang sinasabi dati na nais niyang mag-abroad at mag-aral doon. Kaya naman nagseryoso siya sa pag-aaral ng English at German language. Gayunpaman ay nagulat na lamang ang lahat nang mai-announce ni Kelly na sa Italy na siya nag-aaral, nang wala man lang kaalaman sa kanilang lingwahe. Ang kaniyang mga kaibigan ay sinasabing nasisiraan na siya ng ulo, pero iba si Maria na labis na paring nabibilib sa kakayahan at napagtagumpayan ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay dumating na rin ng ama ni Maria mula sa store. Matapos mailagay ang mga pinamili nito sa kusina, ay agad na siyang dumako para sa hapagkainan kung saan nandun ang kanyang mga anak. Sinalubong naman din si Robert ng kanyang anak na si Ethan, na agad naman niyang kinarga sa kanyang balikat ng may ngiti. Nabungaran na rin ni Robert sa muling pagkakataon ang panganay niyang anak at ang kanyang manugang sa koridor. Akala ko naman kasi ay gagabihin kayo ng dating. Nakabili naman lang sana ako ng beer para makapag-inom kami ni Ramon. Meron dun sa ref. Sakto lang sa inyo yan. Gusto niyo ba isalin ko na? Pero dapat mas magandang alak ang bibilhin. Hindi lamang ito basta-bastang pag-iinom lamang. Anniversary ito ni Maria at Ramon. Si Maria naman ay agad nang umalma sa pagsasabing si Ramon ay magmamaneho pa maya-maya kaya't hindi ito pwedeng mag-inom. Marami nagsasabi na kamukhang-kamukha ni Maria ang kanyang ina. Bukod sa pag-uugali ay minana din niya ang mahaba at blonde nitong buhok, matangos na ilong at magandang mga mata. Ang lahat ay nagawang enjoyin ang masasarap na pastry na ginawa ni Helen na sadyang malinamnam at mahalimuyak. Kilala ang mga magulang ni Maria at respetado sa kanilang lugar. Sila ay kilalang matatagumpay na nagmamay-ari ng isang tourist business. Agad namang nagpaalam si Helen dahil may trabaho pa itong kailangan na puntahan maya-maya. Pupunta na lamang ako doon mamayang gabi. Nagmamay-ari din ng mga magulang ni Helen ng isang camping place sa kanilang bansa at isang maliit na travel goods store. Engaged din sila sa mga organizing tours kung saan nakakagawa sila ng mga interesadong ruta na pwede nilang mapagkampingan ng ligtas. Nagsasagawa ng mga off-road vehicles para sa pag-hiking na madalas gamitin ng mga campers, lalo sa summer vacation. Ang mga magulang ni Maria ay nag-uubos ng oras sa pagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes at nakakapagpahinga na lamang tuwing weekends. Habang nagkakainan pa ng tinapay, ay napag-isipan nang i-enroll ni Ramon at Maria si Ethan sa kindergarten para sa summer shift. Paano nyo babalik ay celebrate ang anniversary ninyo? Tanong ni Robert sa kanyang anak at manugang. Ilang beses na itong naitanong sa kanila pero wala pa sila talagang maisagot. Lalo at wala pa rin naman silang nabubuo na desisyon. Kung nahihirapan kayong dalawa na mag-isip, hayaan yung tulungan ko kayo sa pag-organisa ng lahat. Si Helen naman ay biglang sinabatan ng kanyang asawa. Huwag mo ngang sirain yung diskarte ng mga bata. Hayaan mo sila kung ano ang plano nila at gustong gawin. Kung kailangan nila ng tulong natin ay sasabihin naman nila yan. Pagpapahayag ni Helen habang nakatabi sa kanyang anak na si Maria. Di ba may regalo ka na ibibigay sa kanila? Sinabi ko na nga kanina, beer sana yun. Sambit ni Robert sabay tawa. May halos 2 linggo pa naman bago maganap ang lahat. Malalaman nyo din kung ano yon, maghintay lang kayong dalawa. Kung minsan kasabay ng paggising sa umaga ng mag-asawa, ay napapatanong na lamang sila sa kanilang sarili. Kung ano bang klaseng anak na babae ang kanilang pinalaki. Lagi nilang natatanong ito habang napapatingin sa larawan ng kanilang anak. Matapos itong ikasal sa pasikretong kinuna ni Robert, gusto sanang papalitan ni Maria ang larawan na yon o i-reshoot dahil hindi siya ganong kaayos na nakunan. Pero labis na yung nagustuhan ng kanyang ama. Naganap na nitong naipa-frame. Sinasabi naman ni Robert sa larawan na maganda dito ang kanyang anak at mukhang relax. Sa kabaliktaran naman ay nakakatawa.
Ay napakapambihira ang tingin dito ni Maria. Basta ikaw, Ramon, huwag mo masyadong pagsusungitan niyang anak ko para manatili pa rin siyang maganda kagaya nung nakaraang taon. Muling sambit ni Robert ng pabiro. Napakabilis talaga ng panahon. Anniversary na ng panganay natin. Pagtagal-tagal, si Ethan naman ang mag-uuwi ng babae dito sa bahay. Malamang yan magkakaroon ng din tayo ng maraming apo gaya ng ating pangarap. Hinayag naman din ni Ramon at Maria na wala pa silang napag-uusapan na may kinalaman sa pagkakaroon ng anak. Si Ethan po ba? Matagal pa po yan. Naging masaya ang naging pagbabonding ng pamilya. Naging makwento si Robert ng mga sandaling iyon hanggang sa mapagtanto na lamang niya sa paglipas ng oras na late na rin pala siya sa trabahong kanyang pupuntahan. Mahal na mahal ni Maria ang kanyang mga magulang sa puntong hindi sila natutumbasan ng kahit na anumang bagay sa kanyang puso. Pagkatapos umalis ni Helen at Robert, si Maria at Ramon kasama si Ethan ay sumakay na rin sa kanilang kotse para makauwi na rin at makapag-usap. Si Ramon naman ay nanatili na lamang nakalmado habang si Maria ay namomroblema dahil wala pa rin silang nabubuo na plano. Mag-boat ride na lang tayo sa lawa, mag-picture session sa deck, mag-swimming, pagkatapos ay magkasama tayong mauupo sa gazebo, malapit sa dalampasigan ng lawa, kasabay ng paglubog ng araw. Napag-aralan ko na ang darating na panahon ngayon at magiging mainit lang sa susunod na mga araw. Napapansin naman ni Ramon na waring may malalim nang nainiisip ang kanyang asawa. Hindi lamang niya malaman kung ano ba talaga ang problema. Ano bang bumabagabag sa'yo? May apeksyong tanong ni Ramon sa kanyang asawa. Si Maria ay hindi naman agad tumugon. Napatingin na lamang siya sa mga mata at mukha ni Ramon. Alam ni Maria na hindi naman tamang itago niya kay Ramon kung ano man ang kanyang naiisip. Nais na rin itong ibahagi pero napagdesisyonan niyang hindi sa oras na yon kung kailan nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho. Kaya't ang usapan na yon ay nagawa nilang maiisod hanggang sa kinagibihan. Doon ay nagpahangin muna si Maria sa may balcony, ang lugar na kanya palaging tinatambayan. Napakaganda ng view sa kanyang nakikita mula sa 14 na palapag na gusali kung saan sila naroroon. Sa taas nila ay kaya niyang makita ang buong lawak ng paligid sa kanilang lugar na kung minsan ay natatawag na nga niyang bilang isang spy hideout. Habang nagpapahangin at nagre-relax ay nagawa ng tawagan ni Maria ang kanyang kaibigan na si Kelly. Nahapon na rin nang nakasagot. May nalalabing oras pa rin si Kelly na maaya ang kanyang kaibigan na mamasyal muna sa labas para sila ay makapagpasaya bago siya ay makaalis muli. Kaya naman agad nang nagplano nang magkikita ang dalawang babae. Mamasyal tayo sa mall, mag-scooting sa boardwalk, mag-ice cream at mag-sleepover na rin para magkasama tayo magdamag. Sinabi ni Kelly na gaya sana ng dati ay nais niya rin maimbitahan ang ilan pa nilang kaibigan kung sakali para madama nila ang saya ng masasaya nilang nakalipas kung saan pwede silang magbanggit ng kanya-kanya nilang mga naging karanasan sa buhay simula nang sila ay ganap ng magkahiwala-hiwalay. Nagustuhan naman din ni Maria ang naging plano ngayon ni Kelly bagamat silang dalawa lamang talaga ang matalik na magkaibigan. Nagagawa din nilang magsama ng iba sa mga pamamasyal noon sa edad na 16 years old pa lamang. Na nakabuo na sila noon ng isang maliit na grupo na barkadahan. 5 sila noon na laging magkakasama. Sa presensya ng iba pa nilang mga kaibigan na sina Anna, Vanessa at Molly. Silang lahat ay naging masayang parte ng nakaraan ni Maria. Ang huli nilang koneksyon at naganap ilang buwan na rin ang nakaraan. Sa araw ng mismo ng kaarawan ni Vanessa, nilinaw ni Kelly na siya ang bahalang kumontak muna sa 3 bago nila i-set up ni Maria ang gagawin nilang pagkikita-kita. Lalo't mananatili naman siyang libre hanggang sa katapusan ng buwan. Natuwa naman si Maria sa binabalak nilang dalawang magkaibigan. Ilang sandali pa ay nagmensahe na si Anna sa dalawa na nagsasabing pwede sana itong makasama. Wala lamang siyang mapag-iiwanan ng kanyang anak. Si Anna ang pinakabata.
sa kanilang magkakaibigan, pero ang siya namang unang nagkaanak sa kanilang 5. Nasa 7th grade pa lamang si Anna ay agad na siyang nagkaroon ng karelasyon sa katauhan ng dati niyang kaklase na si William. Nagsama silang hanggang sa pagtatapos ng kanilang edukasyon at ganap nang bumuo ng isang pamilya. Pero nang nagkasama sila sa iisang bahay, ay at saka lamang nila napagtanto ang malaki nilang pagkakaiba sa maraming bagay. Sa labis silang hindi pagkakasunduan, nauwi sila sa malalang pagtatalo at pagsasagutan. Sa kabila ng pagkakaroon nila ng babaeng anak na pinangalanan nilang Evelyn, ay nagawa pa rin nilang magkahiwalay. Simula noon, ay wala nang naging balita sina Kelly at Maria kay Anna. Hindi na rin kasi siya naging aktibo pa sa mga social media networks. Si Kelly ay naisip na kaagad na baka ang isa sa kanilang magbabarkada ang hindi makakapunta ng kanilang meeting. Si Maria naman talaga ay wala pang plano tungkol sa pagkakaroon ng isang anak. Sambit niya rin kay Kelly. Kasunod nito ay si Molly naman, ang nagparamdam sa ginawang group chat ni Kelly. Isang matangkad na babae na may dark red-brown na buhok. Sinabi niya na baka hindi din siya makakapunta dahil nasa out of town si Molly ng mga sandaling iyon. Nais pa sanang pilitin ni Kelly ang kanyang kaibigan pero bigla na itong nag-offline. Indikasyon na sadyang nagkaiba-iba na ang kanilang landasin simula nang huli silang magkakasama. Ang natatangi na lamang pag-asa sa kanila ay si Vanessa na hinihintay pa rin nilang magmensahe. Bandang huli, baka ang mangyari ay sina Maria at Kelly lang naman talaga ang mamamasyal sa pagkakataon. Waring lahat sila ay magkakaibigan ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga landasin sa buhay at sitwasyon kaya't mahirap na magkasama-sama silang gaya ng dati. Sa kabila ng lahat, ay waring may bumabagabag pa rin sa isipan ni Maria na hindi niya naiintindihan at labis siyang nangangamba. Alam niyang walang kinalaman ng isipan na yon sa pagpaplano nila ni Ramon ng kanilang anniversary. Ramdam niya na mas importante pa ito higit doon. At dinala niya ang isiping ito hanggang sa kanyang paghiga sa kama. Natulog si Maria habang inaakbayan pa ang kanyang asawa pero kasabay nito ay nagkaroon siya ng isang panaginip kung saan nakakita siya ng isang babae na may berdeng mata na nanakbong kasunod niya papunta sa isang platform na hindi niya maaninag ang dulo at siya'y sumisigaw sa isang terebleng tinig na nagsasabing, "Tawagan mo ako, Maria, bago mahuli ang lahat. Tawagan mo ako, Maria, kung ayaw mong lumuha ng sobra." Si Maria ay ganap nang nagising ng umaga at agad nang nagsipilyo ng kanyang ngipin. Natuwa naman si Maria nang malamang nagmensahe na si Vanessa at ito'y makakasama at gayon din si Anna sa lakad nilang magkakaibigan. Si Ramon ay nainom pa noon ng tsaa nang marinig ang labis na pagkatuwa ng kanyang asawa sa banyo. Hinayag na rin ni Kelly kung saang lugar ay magkikita-kita at kung anong oras. Agad nang nagbihis si Maria para pumunta sa lugar na napag-usapan nila ni Kelly. Kasabay ng paggunita niyang muli sa kanya naging panaginip kinagabihan. Ang magkakaibigan ay nagawang magkita sa pinakamalapit na beach resort kung saan natanaw nila ang maraming mga batang naglalaro sa dalampasigan. Nasasabik na may kwento ni Maria sa kanyang mga kaibigan na patungkol sa naging sitwasyon ng kanyang buhay at ang pinaplano nilang pagsasaayos ng anniversary ng kanyang asawa. Muli ay nakasama na naman ni Kelly ang kanyang matatalik na kaibigan. Wala pa rin silang ipinagbabago, magaganda pa rin sila gaya ng dati. "Ganda ng buhok mo ngayon Kelly. Ang ganda mo pa din." "Ikaw din naman Wala ka pa ding pinagbago masyado. Masaya akong nagkakasama tayong muli. Nako, marami akong maikikwento sa'yo." Napatawa naman si Kelly kaya't agad na silang nagkaayaan sa isang pwesto. Wala na rin naman masyadong nalalaman si Maria na may kinalaman sa naging buhay ni Kelly kaya't nais niya rin talaga ang mapagkwentahan dito. Ngayon ay may oportunidad na si Maria para tanungin siya ng maraming bagay. At mukhang handa na rin naman si Kelly na makidaldalan at magkwento sa kanyang mga kaibigan. Silang apat ay agad umorder ng ice cream para kanilang mapagsaluhan. Si Anna ay halos hindi naman makilala si Maria sa ngayon. Masyado na itong naging maporma at maayos sa kabila ng kanilang pagiging ina.
Isinasaisip na lamang ni Maria na baka ganun lamang talaga ang ayos sa ngayon, ng tipikal na ina ng makabagong henerasyon. Blondie na ang buhok ngayon ni Ana na naging mas mahaba pa kaysa sa dati, at hindi na rin ito ganun kapayat gaya noon. Malaki naman ang naging pinagbago kay Ana. Naging masaya naman si Maria dito. Habang nagkikwentuhan, ay kumakain sila ng ice cream. Silang lahat ay halos hindi maubusan ng kwento sa isa't isa. Na hindi na nila napapansin, nagtatakbo ang oras. May kinalaman sa mga kalokohan nila dati bilang estudyante, lalo na yung mga kinalaman sa mga nagugustuhan nila at nagkakagusto sa kanila noon at marami pang iba. Si Kelly naman umano, ang natatanging single sa kanilang magkakaibigan. Gaya ni Maria ay hindi pa umano nakatuon si Kelly sa ganoong bagay. Hindi katulad ni Ana na nakatuon na lamang ang buhay sa nag-iisa niyang anak na babae. Si Vanessa maya-maya ang siya namang nagkwento, na ikinasorpresa naman ni Maria. Si Vanessa umano ay hindi nilisan ang lugar ng kanyang kinalakihan. Siya ay nabuhay lamang umano ng ordinaryong buhay. Pumupunta sa gym, nakikipag-date sa mga naliligaw sa kanya. Nagtataglay si Vanessa ng matataas na followers sa kanyang Instagram account at sa iba niyang social media platform. Ang magkakaibigan ay nagsaya, kasabay si Saliw ng paborito nilang mga tugtugin. Mahilig sila sa slow rock na magkakaibigan. Mga kanya-kanya kung saan waring napupunta sila sa ibang mundo, kung saan sila lamang ang naroroon. Makalipas ang ilang oras ng pagbabanding, ay nagdesisyon na sila na pumunta sa isang kilalang kainan malapit sa lugar, para doon makapagsabay-sabay silang makapaghapunan. Doon ay nagawa ng amina ni Kelly ang patungkol sa bago niyang naging kasintahan sa ngayon. Lumalabas na hindi pala siya totoong single at ayaw lamang magbida sa kanyang mga kaibigan. Si Maria naman at ang iba pa ay naintriga at agad kinilala ang lalaking kanyang tinutukoy. Nagkita umano si Kelly at ang kanyang naging kasintahan sa isang kampo kung saan pareha silang naging counselor. 4 na taon na ang tanda niya sa akin at ang pangalan niya ay Ramon. Sa isang mataas na apartment na kanyang tinutuluyan kung saan niya ako dinala ay inamin niya sa akin ang kanyang pag-ibig. Si Maria naman ay hindi pa pinansin ang pangalang kanyang nadinig dahil common naman ang pangalang Ramon sa mundo. Akala ko pa naman ay si James ang magkakatuluyan mo dati. Hindi no, nerd yun. Para walang alam bukod sa pagbabasa ng libro. Nagawa na rin naman na mag-propose sa akin ni Ramon. Binibigyan niya na palagi ako ng mga rosas at mga regalo. Mas lalaking lalaki naman siya di hamang kay James. Kaya naman labis ko na siyang nagugustuhan. Ninais ko talaga na manatili sa kampo hanggang sa matapos ang summer para magkasama kami. Makagawa ng marami pang aktibidad na magkasama, magtulungan at magkatabi sa sapa kung saan kami. Napangiti na lamang si Kelly at hindi na itinuloy ang kanyang nais sabihin. Naging masaya ang naging pagsasama ng magkakaibigan sa puntong napagtanto nilang kulang ang isang araw para sa kanila. Bago maghiwa-hiwalay at kanya-kanyang uwi, ay nagawa munang personal na anyayahan si Maria ang kanyang mga kaibigan sa pinaghahandaan nilang anibersaryo ng kanyang asawa. Oo ba? Ano naman ang dadalhin namin? Kahit wala kang dala, ang magpunta lang kayo ay malaking bagay na para sa amin. Sumang-ayon naman din sila ng may ngiti sa paanyaya ng kanilang kaibigan. Ang pamamasyal ang isa sa kaligayahan ni Maria, higit sa lahat. Kaya naman napakasaya niya sa buong magdamag nilang pagsasamahan. Marami din silang nakuhang larawan na magkakasama na siyang maipopost nila sa online. Panibago na namang memorya na iingatan nilang magkakaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay waring nararanasan na naman ang pagkadalaga. Nahiya lamang magkwento ng marami si Maria sa kanyang mga kaibigang may kinalaman sa kanyang pagsisimula dahil masyadong matataas ang hinahangad nila sa kanya at baka hindi niya maabot ang bagay na yon. Umuwi si Maria at nakauwi nang wala pang tao sa bahay, kung di ang kanyang kapatid at tagapag-alaga nito. Si Ramon ay hindi pa rin umuuwi na agad naman niyang tinawagan. Medyo alanganing oras na rin kasi ng mga sandaling iyon at alam naman ni Ramon na medyo gagabihin si Maria sa pag-uwi.
Nasaan ka pa ba? May inaasikaso lang ako. Papauwi na rin ako maya-maya. Huwag mo na lang pansinin ang oras, uuwi din ako. O siya, sige. Umuwi ka kaagad ah. Ingat ka. I love you. Sige na, I love you too. Inasikaso muna ni Maria ang kanyang kapatid at sinabayan na ito sa pagkain. Pagkatapos ay binihisan niya ito, pinagsipilyo at pinahiga na sa kama. Pagkahiga niya sa sarili nilang kwartong mag-asawa ng mag-isa, ay naisipan niyang tawagan si Vanessa, kung saan nagawang mabanggit ni Maria dito ang tungkol sa sinasabi ng manghuhula sa kanya sa istasyon bago sila makaalis. Naniniwala ka sa hula? Bakit? Nag-aaral ka ba ng astrology? Hindi talaga mawala sa utak ko ang sinabi ng manghuhulang nakaharap ko sa istasyon. May hula siyang sinabi sa akin. Peperahan ka lang yan. Huwag kang magpaka-estupido sa ganyan. Baka mamaya hingan ka lang yan ng kung magkano bandang huli. Dito na naalalang bigla ni Maria ang kanyang naging panaginip. Nakakapagtakang nalaman ng manghuhula na yon ang pangalan ng kanyang asawa ng ganong kadali. At waring nagpapahiwatig din ng babae na yon sa event na kanilang pinaghahandaang mag-asawa. Matapos tawagan ng kaibigan ay agad nang nilabas ni Maria ang maliit na papel na naglalaman ng numero ng manghuhula. Agad na rin niya itong tinawagan. Hello po? Ako po ito si Maria. Ako yung nakausap at hinulaan niyo sa istasyon. Tandaan niyo po ba ako? Marami pa po sana akong nais malaman. Ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin? Oo, naaalala kita. At ang problema mo. Aaminin ko medyo kinakabahan ako na baka baliwalain mo lang ang babala sa aking sinabi. Ano po bang dapat kong pangambahan at ano po bang tulong ang maibibigay niyo sa akin? Gusto kitang tulungan pero sa isang kondisyon. Bigla na lamang naisip ni Maria ang sinabi ng kanyang kaibigang may kinalaman sa pera, pero iba ito sa kanyang inaasahan. Mas gagana ang itutulong ko sa iyo kung mag-iisa ka lang para maging mapayapa ang iyong kaluluwa at huwag kang magpapabagabag kahit kanino. Natatakot naman si Maria sa basta na lamang maniwala sa isang misteryosong babae. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Alam niyang hindi rin naman siya papaboran ng kanyang mga kaibigan na hindi din naman maniniwala sa huli gaya niya. Maya-maya pa, madaling araw kung kailan tulog na ang lahat, at papayapan ang paligid, ay nagdesisyon na si Maria na sundin ang prosesong sinasabi ng babae. Hello po? Ayos na po ako. Mag-isa ka na ba? Opo, mag-isa na po ako. Kinalma ko na ang aking isip at kalmado na rin ang aking paligid. Kung handa ka na ay babasahan na kita. Agad munang humiling ang babae ng isang larawan ng kanyang asawa para maisend dito. Matapos ang ilang sandali ng deliberasyon, ay nagawa namang mag-send ni Maria ng larawan ni Ramon. Kailangan kong magawa ng machinations nang malaman ko kung ano talaga ang tinatago ng iyong asawa. Maya-maya pa, matapos isaayos ng babae ang ritual, ay ganap na siyang nagsalita. Malinaw sa imaheng lumalabas sa aking isip ang pagkalamat ng pader na pumapamagitna sa inyong dalawa. Hindi ito ang unang beses na nakaengkwentro ako ng ganitong bagay. Kahit ang isang simpleng tao ay mabilis na mahalata sa problema ng iyong pamilya na hindi mo napapansin. May isang katauhan na nagpapalayo sa iyong asawa sa inyong pamilya at ginagawa niya ito sa hindi magandang paraan. Makapangyarihan ang enerhiyang bumabalot sa kanya, pero kaya nating tapatan yan ng mas malakas na enerhiya at sessions para mabago ang lahat at maibalik natin si Ramon. Anong kapangyarihan ang bumabalot kay Ramon? Ano ba yung sinasabi mo? Dahil sa pagkainis sa kanyang nadinig, ay agad niyang in-off ang kanyang phone at basta na lamang inilapag sa isang tabi. Pinakalma muna niya ang kanyang sarili bago kumonsulta muna sa kanyang mga kaibigan. Gaya ng iniisip niya ay sinasabihan nga siya ng kanyang mga kaibigan, lalo na si Anna at si Kelly, na huwag maniniwala sa mga ganoong bagay, na huwag makikibahagi sa isang bagay na alam naman niyang hindi totoo,
at hindi pwedeng mangyari. Nagawa na rin ni Ramon ang makauwi, kung saan agad itong sinalubong na Maria sa pagtatanong. May tinatago ka ba sa akin? Ano bang sinasabi mo dyan? Marami pa akong dokumento na aayusin. Nagmadali pa nga ako makauwi at saka di ba ngayon tayo magpaplano kung ano ang gagawin natin sa ating darating na anniversary. Si Ramon ay kalmadong ipinagtimpla na muna ng kape ang kanyang sarili at naupo muna sa sofa para makapagpahinga. Ano nga bang plano ang gagawin natin? Kailangan natin magsagawa ng planadong holiday plan. Yun lang ang naiisip ko. May katagalan pa naman, pwede pa tayong mag-isip ng iba pang bagay o magdagdag ng anumang programa. At saka di ba may sinasabi na ako sa iyo na mas magandang gawin? May pagngitings pahayag ni Ramon. Magkasaayos na lang tayo ng isang simpleng party. Nagawa ko na ring imbitahan ng aking mga kaibigan. Okay lang ba sa'yo? At bakit ba gusto mong mamangka pa sa lawa? Hindi naman lahat ay hilig yon. Para bang wala kang pakialam. Hindi naman sa wala akong pakialam. Ang akin lang ay madami pa naman tayong oras para magbago ng plano at kung sakali, tungkol sa kaibigan mo, okay lang sa akin na may imbitahan mo silang lahat. Medyo pagod na rin si Ramon ng mga sandaling iyon, kaya't iniiwasan na rin ito na makipag-argumento sa kanyang asawa. Pero alam ni Maria na parang mawala ang kanyang pagkabagabag, ay mahalaga sa kanya na mapag-usapan nila ni Ramon ang bagay na yon. Pero sadyang pagod na si Ramon at ayaw na makinig sa kanya. Hanggang sa napansin ni Maria sa kanyang sarili na agad na rin siyang nagbago. Dahil bahagya na niyang napagtataasan ng boses ang kanyang asawa nang hindi niya sinasadya. Kinaumagahan ay hindi na rin nagawang tanungin pa ni Maria ang kanyang asawa. Natanong niya na lang muli ang tungkol sa pag-iimbitang ginawa niya sa kanyang mga kaibigan matapos makalimutan kanya na itong naibanggit kagabi. Nagdaan ang bawat araw hanggang sa isang linggo na lamang ay sasapit na ang sandaling kanyang pinakahihintay. Pero imbis na masabik at matuwa, ay mas lalong binalot ng pangamba si Maria. Si Ramon ay napapadalas na pag-uwi ng alanganing oras. Laging pagod at walang lakas. Sa tuwing tinatanong naman ito ni Maria, ay nagdadahilan ito na masyado lang talaga siyang maraming ginagawa sa maghapon. Sinasadya na umano iyon para makakuha ng ilang araw na day off sa darating na holiday. Ramon, nasan ka na ba? Kung patuloy na lamang na ganito na gabing-gabi ka na uuwi, ay wala talaga tayong mapaplano na maganda. Pauwi na din ako. Mga anong oras ba? Si Ramon ay hindi na rin nakapagsabi pa ng espesipikong oras, pero nagawa ng bumili ni Maria ng kanyang regalo sa kanyang asawa. Ito ay isang wristwatch na may mga diamante na alam niyang ikatutuwa ng gusto ni Ramon. Normal yon dahil na rin sa matinding pagtitiwala ay hindi ganoong pinupunan ni Maria ang bawat kinakausap o nakakausap ni Ramon. Lalo na kung may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Pero nang maiwan ni Ramon ang kanyang laptop, ay hindi nakatiis si Maria na hindi ito mapakialaman. Kung saan, nakakita siya ng mensaheng may kinalaman sa babaeng nagngangalang Cindy na may putol na conversation. Malamang na binubura nito ni Ramon pero sa anong dahilan at base sa date at oras na nakasaad ay regular pa silang nagkakausap. Maigi na lamang at may ilang mensahe ditong naiwan tungkol sa lasong ginawa nila na tatalab umano sa loob ng isang linggo. Kaya't nangangamba na sila sa pagkaubos na ng kanilang oras. Sinabi rin ni Ramon na siya na mismo ang susundo sa babae na yon. Si Maria ay napailing na lamang sa kanyang nabasa at labis na siyang nagdududa. Maya-maya ay nagpatuloy ang conversation ng dalawa na binabasa lamang at minamatyagan ni Maria. Na-order mo na ba? Oo, na-order ko na. Huwag ka na mag-alala, ako na ang bahala. May isang linggo pa at magiging maayos na ang lahat. Si Maria ay hindi nakatiis pa. Agad na niyang sinara ang laptop. Nadama na lamang niya ang pagbiglaang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang ganong bagay ay napaka-imposible. Ilang sandali pa ay napaluha na rin siya nang hindi niya napapansin. Ang bawat konversasyon na basa niya
ay mas lalo lamang bumabaon sa kanyang isipan at nagpapaapoy ng kanyang kaluluwa. Si Maria ay tumambay na muna sa balcony para magpahangin habang hinihintay ang kanyang asawa hanggang sa maalala na lamang ng bigla niyang musika na pinatugtog ng kanyang asawa matapos sila sunduin sa airport. Ang liriko ng musikang iyon ay may kinalaman sa pangbabae at pagtataksil. Hindi inaasahan ni Maria na kasama na pala yon sa mga pangitain. Halos mablangko ang puso at nararamdaman ni Maria ng mga oras na iyon. Pakiramdam niya'y para siyang nasa isang kawalan. Wari bang nawalan siya ng enerhiya at wala nang natira pa sa kanya. Hindi naman siya mapaniwalaan ng kanyang mga kaibigan nang kanya itong mabanggit. Kung dati okay lamang kay Maria o sino man sa kanilang magkakaibigan ang mahiwalay sa kanilang mga nagiging kasintahan. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil si Ramon ang nag-iisa at labis na pinakamamahal ni Maria. Hindi niya na maisip ang kanyang buhay nang hindi kasama si Ramon at mas lalong hindi niya na kayang isipin na si Ramon ay mapupunta lamang sa piling ng ibang babae. Kung sa unay ang darating nilang anniversary ni Ramon ang kanyang nasa isip, ngayon ay wala na siyang ibang naiisip kung hindi ang planong pagpatay sa kanya ng kanyang asawa. Hindi ko lang alam kung papaano na ngayon ito maliligtasan ni Ramon at ng kanyang kinakasama na si Cindy. Alam ni Maria na nagawa niya na ang tama. Kailangan niyang maituloy pa rin ang lahat na kunwari wala siyang nalalaman. Naisip ni Maria ang sinabi sa kanya ng manghula. Malamang na ang ibig nitong sabihin ay ginayuman ni Cindy na yon ang kanyang asawa. Na ngayon ay nauunawaan na ni Maria kung bakit hindi ganon kung maghanda ang kanyang asawa sa darating nilang anniversary at nagpapakaabala na lamang sa ibang bagay. Ang kailangan lang naman niyang gawin ay ang di uminom ng kahit ano at wala nang masamang mangyayari sa kanya. Pero mas maganda kung naibubunyag ni Maria sa lahat ang tunay na pagkatao at plano ni Ramon para sa kanya. Si Maria ay nakakadama ng sakit na ngayon lamang niya naramdaman sa tanang kanyang buhay. Pagbalik ni Ramon ay agad na ring nakapaglagay si Maria ng makeup para hindi mahalata ang nakabakas na luha sa kanyang pisngi. Nagawa ni Maria na magpakalma ng kanyang sarili at hindi na magpahalata muna. Binigyan siya ni Ramon ng inumin na agad niyang pinalitan ng hindi nito napapansin. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay napalitan na rin ng galit. Hindi niya akalaing magagawa siyang pagtangkaang patayin ng kanyang asawa. Pagsapit ng araw ng kanilang anniversary ay sadyang nag-ayos si Maria. Sinuot niya ang kanyang pulang dress, nag-ayos ng buhok, magandang make-up at nagsuot ng mataas na heels para magmukha siyang elegante pang lalo. Inatasan niya si Ramon noon na mauna ng salawa bago magpasaayos ng lahat. Pupunta na lamang umano doon si Maria ayon sa kanya, kasabay ng kanyang mga magulang. Napapahanga din naman si Robert sa kanyang anak, lalo na rin sina Helen at Ethan. Sobrang ganda mo naman, anak. Pagkarating sa event, ay sinamahan muna ni Maria ang kanyang asawa na mamamangka sa lawa, kung saan naging kalmado lang ito at normal sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos nito sa kasiyahan kung saan nag-aabang na ang mga bisita, kasama din syempre ang mga kaibigan ni Maria, ay nagawang maipakilala ni Ramon ang isang magandang babae na nagngangalang Cindy. Lingid sa kaalaman ni Ramon at Cindy na nagawang kumuha ni Maria ng sample ng lason na kanyang pinalitan. Nagawa niya itong ipatest bilang patunay kung saan marami na ring mga otoridad ang naka-standby ng mga sandaling iyon. Nais patunayan ni Maria kung sino talaga ang mas matalino sa kanila ng kanyang asawa, kaya't naisip niya ang ganitong kakomplikadong paraan. Sa malakas na tinig sa harap mismo ng kanyang asawa at babae nito ay nagawang ihayag ni Maria ang katotohanan sa lahat. Nadinig ng mga bisita, matatalik na kaibigan at kanyang kapamilya. Nagulat naman si Ramon sa biglaang revelasyon na iyon. Hinintay lamang talaga ni Maria na makilala niya at maharap si Cindy. Nagayuma man o hindi, isa lamang ang realidad. At yun ay ang nagawa siyang pagdaksila ni Ramon at binalak siyang patayin.
Sa kabila ng matagal nilang maayos na pinagsamahan, agad na hinuli si Ramon ng mga pulis at ng babaeng kasabwat nito na may dala ng arrest warrant. Hawak naman ni Maria noon ang chemical result na nagpapatunay sa laso na naisa ng ipainom sa kanya ng kanyang asawa. Masakit man ang pangyayari, alam ni Maria at nanindigan siya ng kanyang ginawa ay tama. Nakaramay ni Maria ng mga sandaling iyon, hindi lang kanyang mga kaibigan, kung hindi gayon din ang kanyang pamilya. Dito na rin nagawang maibigan ni Robert ang hinihanda niyang regalo sa kanyang anak, isang bagong alagang tuta na dati nitong hinihiling, na siyang nakapagpangiti pa rin kay Maria sa kabila ng lahat. Agad na ring tumawag si Maria sa manghuhula para humingi ng tawad. Kung sana'y nakinig lamang siya at nagbigay pansin, ay malalaman niya ang lahat agad-agad. Lalo't muntik na siya nitong maipahamak. Gayunpaman, sa tulong ng mga kaibigan at pamilya ni Maria, lalo na ang malambing niyang kapatid na si Ethan, ay nagawa niyang agad maging maayos, kung saan ganap na siyang nakalimutan ng lahat. Nagagawa na lamang niyang maglibang ngayon sa trabaho at sa pag-aalaga ng bagong nagpapasaya sa kanya, ang kanyang tuta na pinangalanan niyang Jeff.